Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual funds, insurance at real estate na ikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Magandang umaga mga kapuso, at talagang maganda ang ating umaga ngayon dahil malalaman natin at iisa-isahin ang maaari nating makuha sa pag-i-invest sa mutual funds. Ano ba ang mutual funds? Saan ba ito makukuha? Ano ba ang maidudulot nito sa ating buhay pinansyal? Risky ba ang mga ito? Bakit hindi natin alamin ng pahapyaw ang ilang mga puntos ukol sa mutual funds? Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat na perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. Kung medyo nalalabuan pa kayo sa mutual funds sa ngayon, huwag mag-alala. Up next, we'll talk to a couple who invested in mutual funds at ikukwento nila ang naging karanasan nila dito. Ngayon medyo may idea na tayo tungkol sa mutual funds. Kakausap naman tayo ng isang mag-asawang nasa mutual funds na para makita natin ano ba naging karanasan nila dito. This morning, we are privileged to be joined by Mr. and Mrs. Dobie Atelano and of course his wife Jacqueline Atelano. Good morning and thank you very much for coming. So basically, iba-iba yung mga negosyo nyo. You're not your typical 9-to-5 husband and wife, exactly. Different companies and all of that. Now, why mutual funds? I mean, bakit yun ang napili yung mag-asawa? Una-una, maraming tao nagtataka sa dalawang instrument. Una, stocks at saka bonds. Ngayon, pag hindi mo alam kung anong stock yung kailangan mo bilhin at a certain point in time, kung kailan siya bibilhin, kung anong stock kang bilhin, kung anong kumpanya, no, mas maganda nang pumasok tayo sa mutual fund para ibigay natin yung risk sa expert. Itong mutual fund, since may tagapili para sa atin ang pinakamagandang bond or stock, mas mamura natin makakapasok. So I guess from what you're saying, parang yung expertise, na tipong like you said, you have businesses, syempre binabantayan nyo yung mga negosyo nyo, so wala kayong time din syempre mag-trade sa stock market mula in and out sa umaga, 9:30 hanggang alas 12. Tapos like yung sinabi mo nga, yung bonds, mataas ang minimum kung bibili ka ng bond na $500,000, 1 million para makabili ng bond. But when you say na mababa lang yung kailangang start, ano ba yung mga figure na, ano ba yung mababa na figure na yun? Mga 10,000, makakapasok ka na sa meron na nga ngayon, pag local company, 5,000 pesos. 5,000 pesos, pwede na magsimula. Oo, pwede ka na magsimula and then recurring every month kung gusto mo mag-top up, 1,000 pesos So hindi naman yan obligado, no? Hindi ka obligated na tipong pag na-miss ko yung pagpasok ko this month, biglang mawawala yung investment. Hindi naman ganun ng mutual funds. Hindi siya ganun. Maganda siya gawin parang alkansiya. No? Minsan-minsan maglagay tayo doon pag may kita. Or kung tayo yung empleyado, buwan-buwan, magtabi tayo ng kinikita natin, at least 10%, ilagay natin sa mutual fund. Para may taga-manage na mas magaling sa atin. Madali bang gawin niya? Madali ba? Paano kayo pumasok? I mean, madali lang eh. Kasi, kunwari, titingin ka online. Kasi may internet na ngayon, pwede ka mag-research about kung ano bang iba't ibang kumpanya na nag-o-offer ng mga ganito.
And normally, pag local mutual funds yung pinag-usapan, 3 lang naman yung meron dyan eh. Meron equity, which is the stock market, or bond fund, or government securities, or balance, na nakamix yung dalawa. So, yun lang naman yung pagpipilian mo. And then, I guess, yung challenge is, ano bang kumpanya ang gagamitin mo para paglagyan ng pera. Paglalagyan. Now, can you describe, how did you go about it? This is how simple it is. Basically, may account number yung kumpanya. I-depositin nyo lang yung pera nyo dun sa account number na yun. Tapos, bibili siya at a certain price. Kunwari, 1 peso per share. So, yung pera mo, nakabili ng X number of shares. So, para lang siya talagang, it's really just like opening an account with a bank. Is it that simple then? That's simple. You just see an agent, you fill out the form, pirmahan mo. You could actually also issue a check that you submit with that agent. And then, normally, after a couple of days, you're subscribed, you'll see your account tas online. Tapos may bibigyan na rin sa'yo na resibo, I guess, and all sorts of paperwork para makita na nakabili ka nga ng maayos. Yes, exactly. Okay, so medyo mahaba yung usapan namin. Sa aming pagbabalik, tatanong natin ulit kay Mr. and Mrs. Atilano kung ano ba yung naging good and bad experiences nila in investing in mutual funds. So, tutok lang tayo, babalik ang Pesos and Cents. Kung iiwan mo lang yung pera mo sa bangko, you might as well just spend it